Oh, ha? Ano 'yun? Ang lamig na. 23, ha? Ayan, 11 million viewers, mega love shoutout, 22 na pala. Sorry naman. Mami, patimpla ng tsaa, please. Ikaw na nga, Klein. Tsaa. Ah. Eto, dito na. Ayan, 25 million viewers. Mega love shoutout everyone. At maganda pa kayo sa sikat ng gabi ngayon. Sikat ng buwan, mga kabarda. Ayan, pa-like and share po, mga kabarda. Um, Ayan, good evening po, Mama Pamela. Pamela Bellarmino, mega love shoutout po. Good evening, Madam. At sa lahat po ng mga kabarda natin, ayan. So, ayun nga mga kabarda, ayan, pa-like and share po ng ating live ngayong gabing ito. I-share ko lang wait lang. Ano be? Ba't may diferensya rin ba ano nyo? Ang inyong messenger? Ba't ganun? May diferensya ang messenger. Hindi naglo-loading. Ayan. Good evening, Mamang Pickles. Ayan, Mamang. Share ko live mo, Mamang. Good eve. Ayan, Mama Chess Caligaspi. Shout out. Ayan, shout out muna tayo, of course, dito sa mga isa-shoutout natin. Tita Anita, shoutout po. Tita Anita Diaz, Tita Mayra, Tito June, Tita Gina Reyes, Tita Divine, ayan. At kay Tita Grace, ayan. Tita Grace Hueco, ayan. Shoutout po. And of course, sa lahat po ng Bardanatics, sa lahat ng BRS, sa lahat ng Barbinatics, David Troops, ayan. Salamat po, salamat. Ayan. And of course, shoutout kay Mama Myra Katanyag. Ayan. Thank you so much, Madam Myra Katanyag. O, na magpapa-Gcash palipad daw. Ayan. Thank you so much, Madam. Ayan, God bless po. Ayan. Hi, Shiny. O. Ayan. So, eto nga pinag-uusapan ngayon ang nako, ang pagbabalik or pagkikitang muli at ang dami nga natuwa dito, mga kabarda. O, ayan. O. Ang dami natuwa rito. Super nagtre-trending ngayon. Itong picture ni Ginoo sa ng kanyang BFF ni Dustin Yu, no? Dahil bakit po? Dahil nga finally ay nagkita ulit sila. 'Di ba sabi nga ni Dustin Yu, siguro hindi na siya nagtatampo ngayon kasi finally nagkita na sila. Kasi nga 'di ba sabi ni Dustin Yu, busy daw si David kay Barbie. 'Di ba? Hindi naman sa atin galing 'yon. Galing kay Dustin 'yon. 'Di ba? Na busy si David kanino, guys? Kanino? Kay Barbie Fortesa daw. Business daw. Buti alam nila na busy si ano, no? Busy, itapon mo busy si David kay Barbie, no? Ba't alam nila? Basta dun tayo sa Rockwell era. Sa Makati era tayo. Good PM, Mamang Pikel, Tamsakdan. Ayan, sabi ni Ma'am Meli. Ayan, Ma'am Meli, shoutout muli. Ma'am Ana Rebola, shoutout po. Mm.
At Ma'am Shirley Sabalya, shoutout po sa inyo. Hmm. At, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras natin 11:15 in the evening. So ayun na nga mga kabarda, oo, may nagkukumahog na naman, oo, 'no? May nagkukumahog na naman, oo, na isang, solid bashers natin. Solid basher ito. Good evening po, mamang. Ayan, Ma'am Marie, bago natin simulan yung mga magagandang balita, dito muna tayo. Ma'am Maria de la Cruz, magandang gabi, Mamang Pikwa. Shoutout po, good evening, mamang. Ayan, mga kabarda. Saka sa wife mo, sabi ni Ma'am Catherine Obado, shoutout po. Ma'am Marie, good eve po, mamang. Ayan. Shoutout po sa inyo, magandang gabi po. Magandang gabi rin. So eto na nga, mga kabarda. So may nagpasa sa akin lang ng link. At sabi ay matindi daw talaga ang galit ni Jim sa akin. Oh, wow na timing. Naka-live. Sabi ko nga, matagal na po talagang ano yun. 'Di ba? Matagal nang ano yun, galit sa akin yun, si Jim Panot. Oo, wow na timing. Oo, live kayo. Sir Pix and senior GCash number finally, sir. Ayan. Opo, nandiyan po yung ating pa-GCash palipad, Mama Lucela. Ayan, Lucela Rodriguez. Ayan, shoutout po sa inyo. Salamat po sa inyo, madam, sa inyong pa-GCash palipad. Oo. Good evening, Mamang Pickle. So, eto nga, pakikinggan natin etong konting hanas sa atin. Kasi gusto niya talagang, alam nyo, eto masanay na kayo kay Jim. Gusto niya talagang, tawag dito, mapalabas niya na fake news talaga ako. Gusto niyang itanim sa utak nyo na fake news si Mamang Pickles. 'Di ba? Si Mamang Pikwa. Okay. 'Di ba ilang beses ko na nga sinabi, sarcasm ko na nga. 'Di ba? Inano, sinagot. Oo. Sige na, ikaw na ang hindi fake news. Kami na ang fake news, 'di ba? Matigil ka lang. Kaso nga wala na naniniwala sa iyo, Jim. Alam mo kung bakit wala na naniniwala sa iyo? Unang-una sa lahat, lahat ng binalita mo, lahat ng binalita mo sa channel mo, lahat ng sinabi mo sa channel mo, fake news. Isang-isa na matibay na ebidensya. Nung sinabi mo na nanliligaw si Jameson Blake at sila na ni Jameson Blake at Barbie, doon pa lang napakatibay ng ebidensya sa'yo, laban sa'yo, na ikaw ay literal na fake news peddler. Kasi nga, wala kang alam story behind that. 'Di ba? So, pinag-panic mo, nagbigay ka ng maling information kahit di ka pa sigurado. Ay, hindi sigurado. Nagbigay siya ng information kahit na alam niya sa sarili niya para lang masira ang Barda, para lang masira si David Licauco. Dahil galit nga siya kay David. Remember, tinawag nga niyang walang kwentang Chinese daw. Si Barbie, si David at itong kapatid niya na si James Licauco, 'di ba? Tinawag ni Jim na na walang kwenta, oo, 'di ba? So eto na nga. So pakikinggan natin tong sinend sa atin na video. Ito, ba dito? Ito. One day ago. Good evening po, madam. Sabi galit na galit talaga sa si Jim. Kasi, humukay pa nga kasi siya ng mga kabarda. Humukay pa siya ng mga kalaban ko doon sa isa kong channel. And that was 1 year ago. Imagine 1 year ago na hindi siya related
dito sa sa Barda. Wala siyang, as in, hindi siya related sa Barda. Just to ano lang, just to prove na ako ay fake news peddler. Ganun yung ginagawa niya. So parang ah, alam niyo yon, asan yung common sense? Kahit na sabihin mo, ano pa yung ilatag mo diyan? Hindi mababali yung paniniwala ng ibang tao sa akin dahil ako may napatunayan. Hindi ko kasalanan kung wala kang napatunayan, Jim. Am I correct, guys? Hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Kasalanan niya yun. Kung hindi siya pinagkakatiwalaan ng tao at nawala yung credibility niya bilang isang tagapagbalita sa Barda, 'di ba? At inayawan siya ng mga viewers niya, hindi natin kasalanan 'yun, 'di ba? Kasalanan niya 'yun. Ang mahirap kasi kay Jim, mga kabarda, no? Humahanap siya ng damay. Humahanap siya ng damay. Damay sa kagagahang ginagawa niya sa buhay niya. 'Di ba? So, eto na nga. Pakinggan natin 'to. Ito. Dito na yan. Runway ng Old Manila International Airport bago pa na ito naging park. Kaya kung mapapansin nyo, medyo straight and open ang layout niya. Monday, real quick. Monday, car free ang paligid nito. Kaya perfect spot para tumakbo, mag-jog, or magtakbo pogi nang walang iniiwasang sasakyan. Ayan ang sabi ni Google. Ginaya ko lang. Thank you, Randy Bautista, photography dahil kay Kim Molina at Barbie Ferdesa may pitik kami. Oh, di ba? Grabe si Kim Molina, dibdiba na ang labanan, di ba? Oh, di ba? Pero napaka-pretty naman ni Barbie talaga. Pati sa kanyang shades, di ba? Ay, nako. Anyway, ang next na ay, ayun na nga, si Nathan Perolino uli ang nag-makeup kay David Licaco. Advance na natin yan. Pero sa bench fashion show. Pero nagtataka kami, bakit kasi may unfollow na nangyari? Kaya ayun yung sinasabi natin, mga kabarda. Remember, nag-content sila, 'di ba? Nag-content si sila Jim at yung mga kaibigan niya. So nagpalabas na kesyo personal daw yung away, nag-away daw yung dalawa na ganyan, na alam niyo yun, pinanghimasukan yung private na wala naman silang totally involvement. Yun yung sinasabi ko, mga kabarda, no? Kaya lumalabas siyang fake news peddler kasi inuunahan niya yung mga bagay na hindi naman dapat in the first place. Kasi kung wala ka naman batayan, bakit mo pangungunahan yung isang bagay? Galing lang sa sarili mong kuro-kuro, 'di ba? Galing lang sa sarili mong pananaw na kesyo, ang malala kasi nito, mga kabarda, nakakasira na siya. Nakakasira na siya ng pagkatao, 'di ba? Ng ibang tao. Ibinigdil niya yung pag-alis ni Nathan kay David, 'di ba? So, isa na 'yon. 'Di ba ang comment niya nga doon, sabi nga ni Jim Panot, 'di ba? Ang comment niya, sabi niya, ay siguro hindi talaga maganda ugali. Ha 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 ha. Gumaganon pa siya, 'di ba? Na kesyo parang baka raw pangit ang ugali ni David, 'di ba? Yun yung sinasabi niya nung panahon na kasagsagan na umalis nga, nag-unfollowan si Nathan at si David, 'di ba? So, ano siya, alam niyo yon, siya talaga yung gumagawa ng kapamaraanan para iba siya. Siya yung gumagawa ng kapamaraanan para ayawan siya ng tao, 'di ba? Tulad nito, may papakita ako sa inyong video, na kung saan hinagilap pa niya, ewan ko sino nagpasa sa kanya, pero pakinggan natin 'to. So actually, si Jameson Blake nila guys. Ayan na. Si Jameson Blake nga ay naka-brief dun sa Bench Fashion Week, di ba? Grabe. Well, anyway, tapos yung yung sa kanila ni Barbie, yung kanilang fan service. Anyway. Di ba? Sa kanya mismo nang galing. Well, tapos naman na yung fan service kasi nasoplak natin siya.
'Di ba, na-soft lock natin siya na sinabi ko nga from the very start na alam ko na istorya niyan, alam ko na yung gagawin nila diyan, alam kong fan service 'yan. Pero sila, especially si Jim, sila Pinote, sila yung nag-trigger sa mga Barda fans na ano po, na mawala sa sirkulasyon ng totoong istorya. So sila yung nag-influence sa mga tao na maniwalang may Barson in real life. 'Di ba? Na pinagsigawan pa ni ano noon ni Jim Panot na ano sabi niya? Ang sabi niya is wala daw kaming alam, wala daw akong alam at si KJ Avellino sa totoong relasyon, 'di ba? Sa love life. Sino nakakaalala nun, 'di ba? Oh, nagsusumbong pa kayo sa akin, 'di ba? O sinabi ko sa tinawanan ko lang siya, 'di ba? Ikaw ang totoong walang alam, di mo nga alam na fan service lang. So ngayon, basically ngayon inamin na niya sa sarili niya dahil wala na eh. Oh, doon pa lang fake news ka na eh, 'di ba? Fake news na siya ron eh, 'di ba? Hmm. Doon pa lang mga kabarda, halata na natin kung alam nyo na agad kung sino yung talagang literal na fake news peddler, 'di ba? Hmm. So eto na nga. Tuloy natin. At ito nga na-discover namin sa YouTube. Oh, ayan. Grabe. Hindi lang pala sa Barda gumagawa ng fake news si Pikwa, pati pala sa sa mga ibang bagay, 'di ba? Yung yung isa niyang vlog kasi ito sabi nung nung isang babae sa YouTube. Sa isa ko raw vlog, which is dun daw sa isa kong channel. So pakinggan natin, de-debunk natin 'to. Creator to babae, sabi niya, Pikwa, saan ang Posas at Subpina? Puro fake news ka. Carlito Magkulang. Yun pala yung tunay na pangalan ni ni Pikwa, no? Huwag tularan. So nagulat nga kami nung nakita namin to. So grabe ang galit ng babae kay kay Pikwa sa paggawa ni Pikwa ng fake news. Kaya pala yung naatim ni Pikwa na magsinwaling tungkol sa Barda, yun pala talagang pagsisinwaling pala talaga yung vlog niya, no? Grabe. Ito panoorin natin yung pagrarant. Sabi niya, sinungaling daw, pagsisinungaling daw talaga yung mga vlog ko. Pero hindi niya pa napatunayan, 'di ba? Hindi niya napatunayan at all, 'di ba? Kasi ganito 'yan eh. For example, may nag-rant sa'yo na isang tao. Fake news ka, fake news ka. Kailangan mong patunayan na fake news ka eh. Tama, mali. 'Di ba? Kailangan mong patunayan bakit fake news eh. Kagaya nito, Jim. Napatunayan ko na fake news ka sa mga manonood natin, sa mga nanonood sa akin. 'Di ba? Kasi inamin mo sa sarili mo na yun sinabi mo dati na may relasyon si Barbie at si Jameson, binabawi mo ngayon. 'Di ba? So meaning to say, pinatunayan mo na ikaw talaga ang fake news. Okay? So basically, itong na ito, ipapaliwanag ko tong video na ito. Yung nakita nila. Eto po, ayan Ma'am Myra Katanyag, shout out po. Salamat po ayan sa inyong pag-GCash palipad para ayan para bukas po no, bukas. Ayan, salamat po. Thank you po. So basically, etong ipapaliwanag ko tong nakalap nilang video. Naka-public naman to eh. Lahat naman dun sa lahat ng kaaway ko sa isa kong channel, okay? Lahat ng kaaway ko sa isa kong channel, public lahat 'yan. Yung mga tira sa akin dun sa isa kong channel, na 'yon, naka-public 'yan kahit sa Facebook makikita nyo ako. Maraming tumitira sa akin. Sa Facebook, maraming nagsasabi fake news ako, ganyan. Hindi lang si Jim, marami. Okay, marami. So eto basically, etong video na kinuha nila, 1 year ago na to. Pakita ko sa inyo. Grabe. Ayan si Yen 204, yung kaaway ni Pikwa. Let's watch this. Pikwa, nasaan ka na? Nasaan na yung pusas mo? Nandito na ako sa Pilipinas. Dumaan sa immigration, dumaan sa custom.
Sana yung pusas mo punta ka dito, fake news ka talaga. Mm. Welcome to the Philippines. Yung sabi nila na ano po, na takas daw po. Ayan, ipaliwanag ko kasi medyo mahaba tong video. Maubos ang oras natin. Eto, makikita nyo rito, ayan nakatag ako dyan, nakatag ako. Ayan, ayan, Pikwa, Saan ang Posas at Supina. Puro fake news, Carlito Magkulang, 1 year ago. Okay, so ayan, etong babae na to, mga kabarda. Eto po, ay humingi sa akin ng tulong before. Before to, nasa community pa ako ng Kalingap. Sino nanonood ng Kalingap dito? Kalabal Santos, sila kay Rina Mimay. Rina Mimay, tinulungan ko kasi Rina Mimay. Ngayon, syempre nakasama ko tong mga to. So, meaning to say, may mga grupo-grupo sila. So, hanggang sa on, umano siya, lumawak yung issue hanggang sa nagkasuhan. Tinulungan ko yung magulang ni Rina Mimay na magkakaso. Lumapit kasi sa akin, humingi ng tulong. So, to make it short, okay? So, hindi kami nagkasundo nitong babae na ito. So, ngayon, may nag-file sa kanya ng kaso. Multiple cyber libel. Wala din mukha to that time. Ito, kung makikita nyo doon sa video, wala talaga siya, hindi siya nagpapakita. Pero ngayon nagpapakita na siya nung umalis na ako. Kasi ang istorya niyan, kaya galit na galit siya sa akin, hinalungkat ko yung buhay niya. Simula nung bata siya. Hanggang ngayon, mapunta siya sa ibang bansa, kung paano siya nakapunta ng ibang bansa, hinalukay ko lahat yon. So, galit na galit siya, ganyan. So, basically, alam naman nila yung buo kong pangalan. So, pwede naman nila ako idemanda. Kaso nga, hindi nila ginawa. So, uso demandahan sa amin noon. So, nagdemandahan. So, ayun, sinabi ko sa live ko na may demanda nga siya. So, pagka releasean siya ng warrant, yun yung pagkakasabi ko. Pag na-releasean siya ng warrant, may tendency na damputin na siya doon pa lang sa immigration. Pag pumasok siya sa bansa or lalabas siya sa bansa. Kasi ganun kasi, pag may warrant of arrest ka at nag-apply ng whole departure order ang korte, hindi ka na makakalabas, pupusasan. Yun yung sinasabi ko. Na ang pagkakaintindi naman nitong babae na to, iba yung pagkakaintindi niya. So, parang gym nga rin. Pero okay na kami nito, wala na akong pakialam sa community nila at all. Because that was 1 year ago pa sa isa kong channel. At take note Jim, eto, ang sabi niya rito, kalaban ko raw sa politika to. Kalaban ko daw sa politika tong yan. Hindi po. Nagkakilala po kami regarding kay Rina Mimay. Naging defender kasi ko nung may sakit na bata. Tinulungan ko siya. Then nagustuhan nila ako. Then naging kaibigan ko sila tong mga to. Na hindi ko alam na parang nagkaroon ng inggitan portion. Basta alam nyo naman yung sa ganyan sa YouTube. Parang nangyari sa amin ni Jim, 'di ba? Iisang community tapos nainggit, 'di ba? Hindi natin kasalanan kung naiinggit si Jim sa atin. Wala naman tayong kaso doon, 'di ba? Ang problema lang is out of the topic ito. Para lang meron kang gusto mong mapatunayan, sobrang trying hard ka na. Sa totoo lang, Jim, sobrang trying hard ka na. Kung tutusin, hindi mo alam ang istorya behind this. Kailangan mo pang kalkalin kasi mahigit 1 taon ako sa community ng Kalingap. So, kailangan mo pang kalkalin ang buong istorya. Kailangan mo pang kalkalin ang buong istorya kung paano nangyari na nagkagulo-gulo kami dyan. Diba? Ngayon, anong connect niya sa Barda? That's my question. Ang gusto lang niyang patunayan, mga kabarda, is fake news talaga ako. Yun yung gusto niyang patunayan dito sa video na ito. Dahil nga daw dito raw, sa video na ito, ay sinasabi ako ay fake news. Pero mali
kagaya po ng sinabi ko, mali nga yung pagkakaintindi niya. Kasi kinasuhan nga siya sa DSWD, kinasuhan siya sa tawag dito, cybercrime sa QC. Okay? So basically, nabasura naman yung kaso dahil nga wala nang hindi na in-update nung nagsampa ng kaso. So nasayang lang din ang oras ko. So ganun yung istorya nun. Okay, mahabang istorya yon. So si Jim, nagiging trying hard siya, nasiraan ako. In the first place, Jim, hindi ako artista. Walang masisira sa pagkatao ko, Jim. Ah? Instead na dapat ginagawa mo, Jim, dinidebunk mo yung picture na lumabas. Pinapatunayan mong fake news or edited yung lumalabas. 'Di ba? Dapat patunayan mo na edited yung picture nila sa Bohol, sa Bicol. Barda to eh. Hindi naman to ibang topic. So wag kang magpasok ng isang klase ng topic na out of context. Alam mo ba yung out of context? Paki-explain nga, mag-comment nga kayo kay Jim. Explain nyo sa kanya yung out of context. Diba? Baka hindi niya kasi alam. baka hindi kasi alam ni Jim. Diba? Alam nyo naman si Jim, medyo may pagkakulang-kulang yan. Diba? So tayo na lang ang mag-adjust. Diba? So hindi ko maintindihan. Dahil lang sa point, gusto niya ma-pinpoint sa inyo, no? Makuha yung simpatya niya na ako ay fake news. Nagkalkal pa siya ng isang video na hindi niya alam ang istorya behind that. Diba? Hindi nga niya alam kung paano ako nasabihan na fake news nito eh. Hindi nga niya alam paano kami nagkaaway nito. Oh. Hindi nga niya alam bakit ko iniwan tong mga to. Diba? Kasi nagsawa na ako, sa totoo lang sabi ko nga sa inyo, napaka-toxic ng previous ko. Lalo na politics ko, napaka-toxic. At ulitin ko, Jim, hindi ito kalabang ko sa politics. Hindi ito sa politics. Ang sabi kasi ni Jim, politics, kaaway ko raw sa politics. Mas malala yung mga kaaway ko sa politics, Jim. Mas malala yung umaaway sa akin doon, Jim. Ha? Mga politiko, nakakaaway ko ron. Mga politiko ang mga gusto magpapatay sa akin, Jim. Mas malala yun, Jim. Dahil hindi niya masagot, no? Hindi niya ma-defend yung sarili niya sa pagiging fake news peddler niya, literally. Literally, walang question mark yan. Literally yan. Dahil ilang beses na niya inaccept na fake news siya. Dito pa lang sa Barson pa lang sinabi na niya, tapos na raw. Pero dati sabi niya, no, galit na galit kayo lahat, di ba, kay Jim. Ang ano niyan, Jim na yan, parang sigurado siyang magkarelasyon daw talaga, di ba? Kasi sinasabi niya na, ha, walang alam si Pikwa sa totoong relasyon ni Jameson at ni Barbie at ni David. Ha. Si David, meron ng Alex. Si Jameson, meron ng Barbie. Di ba? Remember that? Remember, ako natatandaan ko pa lahat ng fake news niya eh. Tapos, all of a sudden, ngayong araw, inamin niya na fan service lang. Tapos, hindi pa niya ma-debunk yung picture na inilabas ng isang fanay na tumabo sa takilya sa TikTok na nasa Bohol. Hindi pa niya mapatunayan na yun ay legit na edited. Diba? Kasi hindi naman tayo naglabas nun eh. Diba? So, basically, itinapik natin siya rito. Tayo, on live tayo nag-fact check. Tama? On live tayo nag-fact check. At ayon kay Dola, ayon sa Google, hindi siya edited. Hindi siya AI generated. Siya ay totoong
captured screenshot habang nagbi-video. Kasi hindi naman tayo nag-upload nun eh. Remember, nag-trending siya, then nakarating sa atin, then ginawa natin ng reaction, and at the same time, anong ginawa natin? Nag-fact check tayo. Diba? So, nalaman natin doon na yun ay legit. And at the same time, kahapon, naibalita ko nga dito sa live ko, na may nagtanong na isang friend natin, kay Donato, na kung sila daw yon, kayo ba to? Sabing gano'n. Kayo ba ni Barbie to? Ganun daw. So sabi ni ngumiti nga lang si Donato. Sabi ni Donato dun sa bench, sa tingin mo kami ba yan? Wala siyang confirmation, wala siyang denial. Ganun lang yon. Pinasasagot niya sa isipan natin kung sila ba yon. Basically, yung kaibigan ko, nag-isip din. Diba? Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino, Mamang, gets na namin si Jim Panot. Kulang pa siya sa aral. Obob talaga. Lalo na kung English ang content. Patay si Panot. Kasi hindi niya alam kung paano i-analyze yan. Ay, Diyos ko. Correct po kayo. Kaya ako natatawa na lang ako kay Jim talaga. Sa totoo lang, natatawa ako sa kanya. Kaya hindi ko ma-imagine na siya ay sisikat bilang isang vlogger. Kasi nga, walang vlogger na sumisikat na ganyang klase kay Jim. Sa totoo lang. Or walang tumatagal na vlogger kagaya ni Jim. Kasi nga, bakit? Kasi nga, hindi sila masyado nare-recognize sa industriya kasi nga walang muka. Tandaan nyo po ito, pag mga walang muka, hindi yan kinukonsider as vlogger. Kasi pag mga walang muka or takot ipakita yung identity nila, ibig sabihin, takot sila mademanda, takot sila mabash physically, takot silang may masabi ang ibang tao sa kanila. Tapos, ang advantage nun, madali lang sila makapag-bash. Madali lang silang makapaglabas ng fake news. Madali lang sa kanilang gumawa ng kwento. Madali lang sa kanila na maglabas ng iba't ibang klase ng content. Kasi nga bakit? They don't have proper identity. Okay? Wala silang maayos na inilalathala. Unlike natin, handa tayong malaman ng publiko yung buong pangalan natin. Handa tayo na malaman ng publiko kung saan tayo nakatira. Handa tayo na malaman ng publiko kung anong itsura pagkatao natin. Because that is part of being social media influencer. Okay? So, kung hindi mo nagigets yon, Jim, hindi na namin problema yon. Hindi na namin problema. Alam mo, Jim, kahit sandamakmak na video pa ang kunin mo sa mga kalabang ko before, walang connect dito yon. It's a different story and different scenario, different topic. Gets mo, Jim? Hindi mo gets. Tanungin mo mga viewers. Di ba, mga kabarda? So, baka hindi lang niya nagigets kasi. So, kailangan natin ipa-emphasize yung mga bagay-bagay. Di ba? Matindi talaga desperado na. Di ba? Desperado na siya talaga makabawi. Kasi nga, di ba, siya mismo, alam niya sa sarili niya, nabudol siya eh. Magaling kasi yung asset niya. Magaling yung taga-bato niya ng information.